parang mamamatay na. Anyway, so pinagloloko tayo nitong hayop na ito, yung pagmumukha ng Jotang Ginimas na kawatan niyang kapangit-pangitan na impacta na babaeng yan. 'Di ba? So ito panglilin lang. This is more than AI, ano? Sabi lang, AI ba to o luma, ganyan. Paano naging mukha ni Bangag yan? Okay? Eh, tunay niyang mukha, nung March 18, ito na i-grab ko, eh, guro-guro na. Ngiwi na, sobrang ngiwi na. Paano naging mukha ni Bangag? Yung ganyan, okay? At ang mukha niya, ito, ganyan. Ano siya? Ayan, oh. Never naman naging ganyan ang mukha ni Bangag. Okay, so hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Mega love shoutout po. At eto na nga po guys, no. Nangyari na naman po yung dati, ano, kung kailan magkaroon ng mga issue, mga pangyayari tulad ng nangyari kay Felisa dati sa Beverly Hills. No, di ba nangyari na dati na yung mga picture na pinopost ay puro luma, araw-araw halos nagpo-post para kunyari nasa Pinas lang siya at wala doon sa Beverly Hills. So ngayon, ang nangyari, nag-post na naman ng lumang picture. Ayan, nag-greet po ng Happy Easter. Ng Happy Easter everyone. Pero bakit lumang picture ang ipinost doon sa page ni F. Elisa? Nasaan nga ba talaga itong si PBBM? Totoo nga ba itong mga ibinabalita or yung mga nag-leak na mga messages, yung mga nag-leak na information na si PBBM ay malala na nga talaga ba? Totoo nga ba na stage 4 cancer na? No, so may nag-PM po kay Bugris, ano, yun nga po, kinonfirm nga po nung nag-PM sa kanya na si PBBM daw ay totoo daw talagang may stage 4 cancer. At hindi lang po yan, ano, pati itong si Attorney Rowena Guanzon, nung isang araw pa yan, no, nagpo-post po siya na mukhang mga ngamoy St. Peter na, mas mauna pa ata ma-impeach. Mas mauna pa ata siyang matigok daw kaysa ma-impeach si BP Sara. Kumbaga, paunahan na lang, o di ba? At hindi lang po yan, pati si Maharlika, nagdududa na rin sa picture, lumang picture, ang pinost. Mataba pa dyan si PBBM, nasaan nga ba siya? So eto yung video, panoorin po natin. Antayin natin kung magpapakita ba ang Bangag. Alright? Kasi, mga kababayan, ito mabilisan lang, Easter kahapon dyan sa Pilipinas, ay nag-post ng picture si Zatanas, yung asawa ng presidenteng Bangag, Kawatan, Polboronic, at lahat-lahat na. So ngayon, pinag-uusapan ngayon kung patay na ba si Bangag or what. Kasi nga mga kababayan, ito nag-post sila. Yan. According sa ating mga palangga, ito ay lumang picture, right? Rainy, branded shop. Nag-post. Okay, nag-post ng throwback picture or ano ba yan? Or shadow lang siguro yung mata niya na parang mamamatay na. Anyway, so pinagloloko tayo nitong hayop na ito, yung pagmumukha ng Jotang Ginimas na kawatan niyang kapangit-pangitan na impacta na babaeng yan. 'Di ba? So ito panglilin lang. This is more than AI, ano? Sabi lang, AI ba to o luma, ganyan. Paano naging mukha ni Bangag yan? Okay? Eh, tunay niyang mukha, nung March 18, ito na i-grab ko, eh, guro-guro na. Ngiwi na, sobrang ngiwi na. Paano naging mukha ni Bangag? Yung ganyan, okay? At ang mukha niya, ito, ganyan. Ano siya? Ayan, oh. Never naman naging ganyan ang mukha ni Bangag. Oo, di ba? Yung mukha niyang, o baka ibang mukha ito, patay na ba siya? O, tignan mo, oh. Or, pwedeng AI picture. Ang layo, di ba? Tapos, pero itong mukha ni Lisa Tanas, ito talaga, demonyong-demonyo talaga yung itsura niya. Tapos, kung mapapansin mo, ha, yung yung anak nila, pumayat na yan, eh. Majoba pa rin, kamukha ni Franz, okay? Yung lumamo ng isang drum na kaning baboy dyan sa Malacanang. Okay? Yung kanilang mga katulong dati. Then, ito yung mukha ni Bangag. Ayan, nakita ko kasi sa picture ko. Ayan, sa phone book ko. This is March 17 this year. So, ang chika boom boom, mga kababayan, by the way, happy Easter na sana tayo, pero okay lang yon. Habang muling bumangon at nabuhay si Jesucristo, sana nga may nailibing na buhay. May nailibing o may naigurgur. Kasi, ang taong bayan ay gustong-gusto na talagang magurgur itong hayop na ito. Let's say hypothetically, mga kababayan, kung gurgur na ba si Bangag, ano ang mangyayari? So, ibig sabihin,
kung ngayong araw na ito ay nagorgor na si Bangag, automatic si Inday Sara ay presidente na. Alright? Base sa bisa ng Artikulo 7, no? Article 7, Section 8 ng Constitution. So kapag namatay na si Bangag o nagurgur na siya, mabilis dapat. Pero ang nakikita natin, it's either siya ay nagtatagumatayo na, at kung mamatay man si Bangag, for sure, i-delay nila ito. Okay? Kasi 2023 pa lang, sinabi ko na sa inyo, di ba, na muntik na mamatay si Bangag nung nagkaroon siya ng muscle spasm, di ba? Kaya nga nataranta si Lisa Tanas noon kasi noong 2023, akala niya tuluyan ng mamamatay si Bangag kasi meron na talaga siyang problema sa kanyang buto, sa buli, lahat tanan, di ba? Wasak na, di ba? Wasak na. At sa ginagawa, dumudugo na yung ilong, tumutulo na yung mga sipon na hindi nararamdaman. So, kung kunwari lang, sabi ko hypothetically, kung patay na si Bangag ngayon, dapat talaga mag-take na ng oath si Inday Sara. Di ba? Kasi kung gurgur na siya, hindi siya nagpakita noong kahapon dyan. Easter Sunday, hindi enough yung picture. Kailangan magparamdam siya kung buhay ba siya o patay na siya. Diba? The reason why, ito yung mga kadahilanan kung bakit gusto nilang i-impeach si Inday Sara. Kasi 2023 pa lang, muntik-muntik na yan mamatay si Bangag. Yan ang in-expose ko sa inyo. Diba? Na itinatago ng mga hayop na yan. Meron pa nga mga lumabas na may nilift ng helicopter from Malacanang. Diba? Maraming ganon. So ang question nyo ba, pag namatay ba si Bangag ngayon, hypothetically, si Inday ay magti-take ng oath? Of course. Dapat talaga, ang Chief Justice natin dyan, maghanda-handa na kayo, okay? Yung mga ano ni Inday, yung mga mapagkatiwalaang mga palangga natin dyan, mga kababayan, maghanda na kayo. Dapat may listahan na kayo kung sinong papalit nyo sa mga kawatan ng mga sekretarya ni, yung in-appoint ng mga secretaries, cabinet secretaries, ni Liza Tanas. Okay? So yun dapat ang gawin natin. Maganda na kayo kung sino ang papuupo nyo dyan. Ihanda nyo na ako dyan, ha, Inday, ha. Ilagay mo ako sa taga-gurgur cabinet. Day! Inday, ako, may palangga. Kahit walang sweldo, okay? Ilagay mo ako dyan sa taga-gurgur cabinet. Ako na ang sekretary, ako na assistant. Ako na lahat. Kahit ako na lang. Ako na bahala mag-recruit kung sinong ano. Kahit wala kaming sweldo, matapos lang natin yung mga hayop na ito, mapanagot natin sila. So maganda-handa na kayo kasi hindi natin alam kung buhay pa ba si Bangag o tinatago nila. Kasi dito sa picture na ito, bakit, di ba, out of transparency, kung totoong sila ay nagdi-dinner, ay naggaganyan-ganyan, bakit kailangan lumang picture or edited picture ang ilalagay kung si Bangag ay humihinga pa? Maaring, ay nagtumigil na ang kanyang paghinga. Kasi nga, talagang itong hayop na gobyernong Bangag na ito, puro lahat kasinungalingan. Okay? Puro lahat kasinungalingan ang ginagawa nito. Ngayon, ang ang paghahandaan talaga natin, yun kayo nga, yung mga palangga dyan sa likod ni Inday, is lista nyo na kung sino nga appoint nyo. Kasi sooner or later, mga kababayan, titigil ang paghinga ng hayop. Naintig mo isa-isa na sila, di ba? Na titigil. Si Akop dyan sa Maletas Congresistas, nagurgur na. Alright? Si Enrile, although masyonda na talaga, dapat lang talaga mamahinga na yung traidor na yon. Then, si Johnny Pimentel, di ba, na na-aksidente, na ayaw din nila sabihin kung utod na ang tiil, which is may nagsabi sa atin na di umano, utod na yung dalawang tiil. And now, na-over-D itong si JJ ng Maletas Congresistas. So talagang inaatake na sila, inaaratay na sila. Kaya lang, syempre, gusto natin yung maaratay, i-manifest nating lahat. Kasi the more you manifest, the more na nangyayari, lalo na demonyo yung minamanifest natin. Ang Bangag na administrasyon. Okay? So ano ang bottom line dito sa pinag-uusapan natin? Dapat ipaghandain na kung sino yung mga cabinet secretaries na i-appoint ni Inday Sara. Kasi nga, naghihingalo na si Bangag. Maaring naghihingalo siya dahil nga hindi siya nagpapakita or nagpi-play game siya. Nasabihin, matuwa ka, hindi mo na tayo magpapakita, ganyan-ganyan, mag-post muna tayo ng peking picture para sabihin ng mga kampo ng mga taga-supporter ng bayan at Inday Sara, patay na ako. Pwede yun. But again, it's another pangloloko, di ba? Ba't siya magpo-post ng picture
na AI or edited or luma. Ang pinag-uusapan natin, di ba? Sa current situation. Kasi kung ano na nga siya, kung nakaratay na siya, dahil matagal naman na yan eh. Matagal na yan na lalabas na siya ay may sakit, 'di ba? Yung buli niya butas na, well, butas naman talaga, warak na and everything. Oh, dapat mga kababayan or kung itinatago nila na si Bangag ay sabihin na nating buhay pa siya at nakaratay lang siya, malubha talaga. Itatago nila yan kasi itatakas pa nila yung mga nanakawin nila or gagawa sila ng paraan. Ilang days tayo mag-aantay kung buhay siya o patay. Kasi hindi naman aamin yan eh. 'Di ba? Hindi naman yan aamin kung buhay o patay. Gagawa sila, baka kukuha pa yan sila ng ibang tao na mag-a-acting na si Bangag. You'll never know sa pagiging desperado nila. You know what I mean? So yan ang pwedeng mangyari dyan mga kababayan kasi just in case kasi na itatago nila yan or magiging kasabwat nila ang Congress at Senate, syempre, ang sasabihin na hindi, okay pa si Bangag, nakakapag-function pa siya, di ba? Nakakapag-command pa siya, nakakapag-desisyon pa siya. Eh the fact ngayon, na yung mga maletas kongresistas, ikakampi nila, pwede lang i-delay yan at syempre, para mag-take over si Inday, let's say for example, no, ganun yung situation, kailangan pa rin nila magbotohan dyan sa House at saka sa Senate kung mag-take over ba si Inday Sara. Kasi sigurado tayo na itatago ng mga hayop na yan, mga kababayan, kung patay o buhay na si Inday Sara. Pero sana, ang talagang, kunyari, ano tawag dito? Kunyari, talagang yan ang sitwasyon ni Bangag, ang mangyayari dapat dyan, yung cabinet secretaries, also media, tayo lahat, kung buhay o patay pa siya. Kasi, bakit tayo nagsasalta ng ganon? Di ba? May mga pangyayari na in the past na hindi natin siya nakikita. Tumulo na yung sipon niya na hindi niya nararamdaman. Yung gilagid niya, punong-puno na ng dugo, di ba? Like, nagsasalita. At ang pinaka-question dito, yes, constitutionally, si VP talaga ang automatic na presidente. Monday na ngayon, dapat magpakita si Bangag. Bakit sila mag-post ng AI o lumang picture? Anong ibig sabihin yan? Ginagago tayo. Right? Oh, madam, patay na daw. Oo, patay na. Okay? Mga kawatan. Yes, totoo yun. So, dapat talaga, sabi ko nga, well, dapat talaga wala na nga siya dyan, kaya buhay siya o patay, dahil hindi naman talaga si Bangag nagpa-function as president, dahil the fact na si Lisa Tanas lahat nag-a-appoint ng mga ina-appoint dyan, hindi na talaga functioning si Bangag. 2022 pa lang sinasabi ko sa inyo na hindi presidente si Bangag. Ang nagmamando lahat si Lisa Tanas, na demonyo, kidnapper, kawatan, addictus. Kaya yung babaeng yang hayop na yan, kulang ang bitay sa jutang ginemes na yan. Diba? Easter na Easter Sunday, pero hindi dapat tumitigil ang pakikipaglaban natin sa mga hayop na ito. Okay? Dahil inuubos nila ang pera, maletang pera, na supposedly ang kakampi natin dyan, kumilos, 'di ba? Ang PNP, AFP, yung mga mga hukom natin, 'di ba? Wala. Kasi yung iba sa kanila nakakatanggap talaga sila ng maleta para ipagtanggol ang mga bangag na ito habang hirap na hirap kayo araw-araw Biyernes Santo sa inyo. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, lumabas na ang lahat. Anomalya sa flood control, lumabas na yung mga maleta. Yung hayop na Lisa Tanas, may mga iskolar sa London na dating, nangingikil. Di ba? Lahat ninanakaw nila yung pera. You have to do something. Kayo dyan sa St. Luke's. Okay? Alam ko na may sinumpaan tayo na hindi natin i-disclose yung personal na, yung medical, ng isang tao. Pero ito, kailangan yung ilabas. Di ba? Labahat ilabas yung presidenteng Bangag ito kung itinatago nila o yung mga katulong dyan, okay, na nasa likod, na kayo ay naka-witness. O yung mga nagmamasahe sa bilat ni Lisa Tanas o ni Bangag, nandiyan kayo nakapaligid. Kailangan maging hero kayo dito dahil yung mga hayop na yun, unless nabigyan kayo ng maleta. Di ba? Sabi ni Yolanda, akala ko, madam, nagpaputol ka ng buhok.
Oo nga eh, meron nga natuwa sa hair ko eh, bagay daw sa akin. Thank you naman palangga. Yeah, hindi nila alam eh, paiba-iba lang tayo ng anyo. Alright. So, well, mga kababayan, matagal na ginagawa ang Pilipino, sabi ni Mine, okay, ni Alma Mine. Bayad kasi sila tahimik. So, yun yung nakikita natin. So, dito sa picture na ito talaga budol ito. Budol ito, hindi ganyan ang mukha ni Bangag. Paano naging mukha niyan? Di ba? Budol yan. Naging tumaba? O alis na lang, puro formalin yung mukha niya. Ito, from this picture, ano siya? Paurong? Who's that? Anong movie yun na instead na patanda, paurong, pabaliktad? I forgot that movie na hindi siya tumanda. Okay. Edit, yun na nga. You know, bilang isang presidente ka, bakit ka magpapanggap na ganyan? Paano na si Palaka niyan, mamahal ka, sabi ni Ferdy. Ipapabitay natin. Yeah, ipapabitay natin mga kababayan. Teka lang. Okay. Okay, yan. Yes. Ngayon mga palangga. Yeah, paano si Lisa Taras? Dapat paano natin siya? Ipabitay natin siya ng bonggang-bongga. Yes. Sabi ni Maria, the story of Benjamin Button. Yes. That's Brad Pitt ba yon? Si Brad Pitt yun, di ba? Anyway, mga kababayan, Benjamin Boto daw sabi ni Dens. Sana gurgur na nga, sabi ni Solid Maharlikan ako. Yes, Maribel Ihido. So ngayon, mga kababayan, mga palangging, okay, tingnan natin to. Okay. Yes, Alma Sasaki. So, ang nakikita natin dito, talagang 2023 pa lang, malubha na talaga si Bangag. Baka ini-injection na lang ng formalin yan. Para maging matigas. Na Benjamin Boto, ito kasi si Dens ko. Ito anong pinagsasabi na naman to ni Dens eh. Alright, watching from Florida. Kumusta kayo dyan palaga sa Florida? Okay. Bottom pala siya, sabi ni PJ. Gurgur na yan, madami na nalangin, sabi ni Mari. Alam mo, kapag minamanifest mo, the more na minamanifest ng taong bayan, na pinagnanakawan nila, na pinagmamalupitan nila, the more na mangyayari yan, mga palangga. Alright. So, ang dami talagang, ang dami talagang nagdadasal na mamatay na si Bangag o magurgur na si Bangag. Okay? Wala namang masama eh. Kung ang idinadasal mo, demonyo, di ba? Walang masama doon. Kasi sobra yung pagnanakaw nila, yung mali-malita. Alam niyo, sabi ko, lahat ng tipping point na iniintay ninyo, nandiyan na. Lalo na yung mga taong Sara-Sara daw sila, Sara-Sara. Diba? Dati naghihingi sila ng tipping point. Hindi pa tayo magrarally ngayon kasi wala pang tipping point. Sayang lang yung ating effort, ganyan-ganyan. Walang sayang na effort everyday. Kung kayo ay manindigan laban dito sa mga bangag. Araw-araw, segundo, di ba? Ninanakaw ang pera ng bayan. So, eto ngayon, ang aabangan natin. Kasi ilang araw na hindi nagpapakita si Bangag. Di ba? Dapat magbibigay siya ng Easter message. Mga nabudol ko, di ba? Magsasalita siya ng, usually kasi bida naman siya, di ba? Bida-bidahan siya. Ganun yung ginagawa niya lagi. You know? Walang pinapakitang warm body. Okay? Wala, edited lahat. So, maaring todas na nga. Sabi ni Samuel, todas na ba? Okay. Sabi ni Samuel. Hindi nga natin alam kung todas na kasi nga binubudol tayo. Kaya dapat ako naman, masyado ako nagmamadali. Kaya nga yung mga kampo natin dyan, maglagay na kayo dyan ng mga cabinet secretaries yung matinino. Basta wag lang yung mga alpot at saka mga susubel sa ilagay ninyo. Unahin nyo ako, sabi kong ganon, di ba? Ako na ang unan nyong i-appoint. Taga-gurgur. Yung titignan ko pa lang, gurgur na silang lahat. I wish I have that power, di ba? So you have to manifest natin ang manifest ng bonggang-bongga kasi the more you manifest,
the more na nangyayari. Kasi nga, bakit tayo nagsasalita ng ganito? Kasi, yun nga, tumutulo ang dugo. Yung sipon, di ba? Puro ganun ang hayop. At talaga namang addictus talaga. Right? No, sana nga, sabi ni Cha, magurgur na. Ngayon, ang punto natin dito, araw-araw, ito pa rin pinag-usapan natin. The reason na si Inday Sara, talagang hindi nila titigilan. Sinabi ko na yun sa inyo, kaya minamadali talaga nilang maimpin si Inday Sara. Kasi, 50-50 na sila, kinakabahan sila na anytime babubulagta na talaga si Bangag. Hindi niyo ba napapansin yan? Diba? For sure, napansin nating lahat. Kaya ayaw nilang tigilan si Inday Sara. Wala naman talaga silang ibang binato eh. Kaya nga nag-fishing expedition sila, wala talaga silang ebidensya. Laban kay Inday Sara, puro yung mga kadyotahang 125 na yan, na naklaro na yan sa COA pa. Ulit-ulit na yan, mga magagaling, attorney Hari, attorney, lahat ng mga attorneys na magagaling about it, attorney, lahat. Okay? So ngayon, you have to protect BP. BP, please take care of yourself. Kasi pag namatay na si Bangag, hahantingin ka ng mga hayop na yan. 'Di ba? So protektahan na, tama si Palangga. Protektahan natin si BP. Huwag ka muna BP huwag ka muna pupunta sa mga engagement mo kasi yung mga hayop na yan, kailangan muna natin makita kung buhay pa ba si Bangag. Kasi talagang sinabi naman ni Inday, nagugurgurin siya, 'di ba? Gusto talaga siyang magurgur, kaya nga nagsalta si Inday, kung magurgur ako, gurgurin yung 3 ulupong. 'Di ba? Si Tambalos Los Romualdez, si Bangag at si Lisa Tanas. Pero ako talaga, gusto ko talaga magkaroon ng, I hope pwede yan, no? Yung retroactive na bibitayin talaga yung mga hayop na to. 'Di ba ayaw? Sino yan? Sino nagsabi na ayaw nila ng bitay? Kasi very inhuman daw yung pagbitay sa mga korap. Nakita ninyo? Sino yun? Actually, hindi lang isang tao nagsabi doon, yung mga maleros kongresistas. Ayaw nila aprobahan yung bitay na yan. Kaya nga kung ako lang ang may power, yung 10,000 pa lang dapat gurgurin na lahat eh. Yeah. Kasi kung, sabi nga nila, maliit o malaki pag nanakaw. Dapat nga piso pa lang, patay na sila lahat eh. Lahat siguro patay. Right? Si Chua, Ana CH, si Chua and the rest of the maletas kongresistas, ayaw nila ng bitay. Kasi nga, mga kababayan, takot sila. Tignan ninyo. Yung Pimentel na garahe pa lang, bilyon na. Kontraktor, napanagot ba ng ICI? Napanagot ba ni Bangag? Kasi magkakasabot yung Momo, namatay na lang yon. Isa yun sa pinasabog. Lahat naman yan, pinasabog ko lahat. Lahat yung flood control na yan, Maharlika ang unang nagpasabog lahat yan. Yung mga bahay, mga pera sa Forbes Park, si Maharlika, di ba? O, ngayon, pinatotonahanan ni Zaldico lahat yan. We have to die, die. Kinakarma na sila, die. Kaya, mag-stay put ka lang dyan. Stay pretty ka lang. Diba? Stay pretty like me eh. Naputol daw ang tiil ni Pimentel. Ayun na nga. Ayaw pa nga nila ilabas yan. Kasi nga, although na-report na na-aksidente, tignan mo lahat sila nauutod. Kulang na lang yung julo ni Lisa Tanas, majutod. Majujutod din yan. Lang yung butod na yan, majujutod din lahat yan. May kalalagyan lahat yung mga hayop na yan. Mga kababayan, yung mga ginagawa nila sa atin, okay? Yung mga ginagawa nila sa inyo, kaya only God knows. Sabi nga, kapag inadya ng Diyos na ngayong 2026 ay si Sara Duterte na ang maging presidente, okay? Wala na silang magagawa. Kaya magbilang tayo. Bukas huli magpakita si Bangag. Dahil, I know, Monday dyan. Today is Monday. Sunday na dito. Monday ng umaga dyan. Bukas, pangalawa, pangatlo. Pag isang linggo hindi nagpakita si Bangag, ibig sabihin patay na yan. Gurgur na yan. Inaratay na yan. At kahit hindi pa siya magurgur, kapag siya ay malala na, ibig sabihin niya, nagpa-function yung utak na automatic dapat si Inday Sara na ang mag-desisyon. Kasi kung siya ay bangag-bangag na, matagal na nga siyang bangag. Well, actually, matagal na dapat kasi the fact na bangag siya at sinabi naman ni Mangga ng kapatid niya ay talagang inutil, di ba? Na talagang bangag. Dapat talaga matagal na siyang wala dahil bangag siya. Dahil hindi naman talaga siyang nagdedesisyon. Hindi si Marcos Jr. ang nagdedesisyon sa lahat. Puro pagnanakaw, yung hayop na Lisa Marcos na yan. Kaya dapat talaga yung retroactive na bitay, exclusive lang sa kanya pamilya nila. Yun yung pinong-pino, parang bopis, kaya sisig. Kulang pa nga buhay nila eh. Kahit magsaling lahi pa sila eh. Kulang pa sa ninakaw nila. Dapat mabawi lahat ng mga ninakaw nila. Hindi mapakinabangan, dapat mabura
sa lipunan ang pangalang Romualdez, Araneta, Romualdez Marcos. Yung mga hayop na yan, dapat i-wipe out yan. Magkaroon ng batas na bawat pamilya nila na nakarugtong sa mga hindi naman lahat ng Marcos na yung hindi kamag-anak nila. Kasi I believe may ibang Marcos na hindi connected sa kanila. Bawat Marcos na mga saling lahi nila, dapat may batas na never ever na silang tumungtong o mamuno sa kahit mababa o barangay captain, any na government what do you call that, post, mga kababayan, dahil yung hayop nila, lumaki na sila, pinalamon sila mula sa nakaw sa kaba ng bayan. Kaya dapat sila totally ma-wipe out. And I hope, alam mo, kanina nagmumuni-muni ako, ano? Sabi ko, sabi ko, si Inday, pag naging presidente, magiging kung ano yung ginawa ng tatay niya, mas kakaiba yung talagang tingalain tayo ng buong mundo na, oh my God, di ba? Look at this President Sara Duterte. Kakaiba yung i-wipe out lahat. Alam mo, sa totoo lang, masama talaga magsabi na igurgurin lahat. Pero kung ang gugurgurin naman sa ngalan ng batas ay katulad nila, mau-adjobless yung mga yan. Diba? Naalala nyo si Amy Marcos? Ay, naku. Nang ano tayo ng electoral protest, ando doon ako, kakampi nila ako, di ba? Ay, naku, oo nga, dapat maano na yung electoral protest ni Bongbong. Jobless yung kapatid ko. Walang trabaho. Never nagtrabaho. Umaasa lang sa pagnanakaw. Sa kaba ng bayan, araw-araw simula ng naupo yung mga putang inang yan. Ninakaw na ang pera ng bayan. Kaya sabi ko, i-wipe out na hanggang sa kaapu-apuhan. Kung pwedeng, durugin silang lahat, itapon sila dun sa impyerno. Yang mga hayop na yan, kulang pa. Si Hodang, yung mga bata, itapon sila dun sa impyerno, dun sila lahat. Kasi, di ba, tignan mo yung mga anak nila dati, di ba? Yung pag nagsasalta yung mga dilawan, no? Sabi, yung mga anak ni, mga kapu-apuhan ni Marcos Jr., sabi naman, di ba, kawawa naman, wala namang kinalaman yung apo. Ay, tignan mo yung putang inang Sandro Marcos. Male-maleta. Kaya yung mga supling nila, yung mga kaapu-apuhan nila, magnanakaw at magnanakaw pa rin yan, yung mga putang inang yan. Easter Sunday, pinatawad naman ako ng Diyos, nagingin ako ng kapatawaran. Dahil hindi mali ang murahin ang mga hayop na to. Kaya yung mga mga kasunod na supling, magnanakaw at magnanakaw kasi nabuhay sila sa magnanakaw eh. Yung mga batang yan, 206 bones nila binuo ng pagnanakaw. So pag lumakas na yung mga bones na mga yan, nanakawin na naman ang pera ng bayan kung ngayon pa lang, hindi natin sila bibitayin o hindi natin sila i-wipe out, right? SDS New York, kumusta kayong lahat? Anyway, nakaka-high blood talaga mga palangga itong mga hayop na ito. Magnanakaw yan, lahat yan. Tignan mo yung mga anak. Pag-upo doon, remember that? Pag-upo ni Bangag, 2022, anong unang pinaayos ni Lisa Tanas? Yung kwarto ni, sino yun? Ni Vinny. Vinny ba doon? Isang anak niya na, para computer game, ganyan-ganyan. Ang hirap-hirap ng buhay, gumasos ng milyon-milyon. Para sa computer game na yon, anong ginawa ni Lisa Tanas? Winelcome ang mga scammers niyang kaibigan. Na sinuotan siya, kahit anong isuot pa ng mga designers, butod pa rin. Magnanakaw, lahat sila, di ba sinabi ko sa inyo, magsimula sa direktor, pinakamababa, may mga bahay lahat. Halos lahat yan. Kung, alam mo, Day, alam mo, si Inday, kahit na-meet ko yan, wala akong contact dyan kay Inday. Kaya dito ko usapin si Inday. Hindi naman ako nag-epal-epal dyan kay Inday, pero gusto ko talaga pag nakita ko ulit si Inday ng one-on-one, di ba? Harapan. Sabihin ko, Day, lahat ng inupo, lahat ng inappoint, Day, mamati ka, Day. Ilonggo na lang, hindi naman ako fluent sa Bisaya. Mamati ka, Day. Lahat ng inupo, director, assistant director, secretary, assistant secretary, may mga bahay yan. Kaya yan dapat susugin, dapat bawiin lahat yan, mga kabayan. Ba't ko alam yan? Ultimo, taga-timpla ni Bangag ng kape, nandyan. 'Di ba? Yung sila, yung bugaw ni Bangag, na taga-connect niya doon kay Ting, remember that? May mga bahay sila lahat, dapat bawiin lahat yan. Dan yan, nakikinig kayo dyan ha, yung mga palangga ni Inday, hindi naman kaya ni Inday anuhin lahat yan.
Bawiin lahat, nagkabahay yan. At saan galing yung bahay na yan? Galing yan sa pera ng bayan. Kaya kung ako talaga dahil, ipipresent ko na sarili ko, please kunin mo ako tagagurgur. Tagagurgur lang ako sa mga putang anang yan, uubusin ko talaga yan. Sa ngalan ng batas, uubusin ko kayo. Hayop talaga yung mga, Day, hindi to nakikita ng iba eh. Kayo dyan, ng mga kaalyado ni Inday. Yan ang ano ko sa inyo. Hindi ako sa nagyayabang dito. Binibigyan ko kayo ng advice. Kung kayo para sa bayan, simulan nyo na ilista ng inappoint ni Sara, ni Bangag. Lahat ng inappoint niya, tignan ninyo kung saan yung mga ninakaw nila at ipasukan natin sa kanila. Kung legitimate ba itong mga properties na ito. Makikita yan kung may willpower ang presidente. Kayang lahat yan. Kaya lahat bawiin yan, mga kababayan. Pag si Inday na ang presidente, kasi sabihin natin kay Inday, Day, pag hindi mo nabawi yan, Day, si Maharlika ang babawi. Anyway, I just can't wait for President Sara Duterte to take over. Dahil nga ngayon, nakikita na natin, sabi ko nga, I'm very positive, no? Kaya ako, lalo na ako, lumaban ako 2022 pa. Kinasuhan ako ng 4, alam nyo yan. Na hanggang ngayon, pinaglalabanan ko. 1 dismissed, okay? And 3 pa nilalabanan natin dyan. So mga kababayan, hindi ako napagod eh. Okay? Hindi ako napagod kasi nga, ang tutuusin, sabi ko sa inyo, ano ba, napapala ni Maharlika dito, paggigipit lang. But nasa dugo ko na, okay? Sana bago pumikit ang mata nating lahat, ay, mabawi natin lahat. Kasi mga hayop na yan, pag alis, pag namatay na si Bangag, andyan pa yung pera. Dapat yan mabawi yung mga mali-maleta, ibalik sa tao. Alam niyo yung ninakaw nila? Lahat yan, pag sama-sabay mo, barangay, hanggang kay Bangag, pwede na nating bayaran yung utang natin na 18 trillion sa lahat ng ninakaw nila. And we can have like first world country. Yan ang katotohanan. Kaya tayo forever third world country. Dahil bawat umupo, 3 years na uupo, ang bit-bit paglabas sa Kongreso o Senado, billion-billion. Pagsama-samahin mo yan. 300 plus na kongresista. Sa 1 million lang, di ba? O now nakikita nyo, billions and billions ang ninanakaw nila from flood control. Wala pa yung senador, wala pa si governor, wala pa si assistant, si vice governor, si mayor. Di ba? Wala pa yung mga yan. Wala pa yung mga appointees, cabinet secretaries. You know what I mean? Kawawa Pilipinas. Kaya it's bullshit na sabi ng taas noo kahit kanino, Pilipino ako. No. Hindi tayo taas noo kasi naduduwag tayo eh. Kasi ganito, kaya nga I'm really praying for Inday Sara na ibalik niya yung dignidad ng Pilipino. Dahil yun lang naman ako, I'm supporting you. Dahil umaasa ako na ipasukan natin sa kanilang lahat. You know, sabi ko nga sa short na pagkakilala ko kay Inday, ngiti-ngiti lang yan si Inday ninyo. Kaya kayo, yung mga sip-sip kay Inday, no? Sip-sip, picture-picture, mga optics, akala nyo, close na kayo ni Inday. Kaya kong basahin, sorry nagyayaba, kaya kong basahin ang isip ni Inday kapag, may katabi siya, sa loob ni Inday. Sumbagon ko kaya to. She's just being nice. But, I know, later on, sa dami ng pinagdaanan ni Inday, pinakidnap ang tatay niya, paggigipit sa kanya, paggigipit sa mga kaibigan niya, magkakaroon tayo ng maalwan na Pilipinas. Ibalik lang yung dignidad ng mga tao at bigyan ng trabaho, ibalik yung pera. Pera para sa atin, yun lang eh. Sabi ko nga, kung yung bunganga ko ay nakakamatay, patay na silang lahat. Anyway, I hope makapagsalta pa ako and kahit nawala sa oras yung vlog natin, we're like, nag-reach tayo almost 3,000 viewers. Pasensya na kayo, medyo pa iba-iba tayo dahil I'm busy doing, good thing here kung nasaan man ako. I love you guys and happy Easter. I'm not gonna say sorry na nagmura ako. Deserve nila yung magmura. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin lahat. Na magkaroon ng bagong Pilipinas. Totoong bagong Pilipinas. Totoong Pilipinas na mayroong pagmamahal sa kaniyang mga tao. Hindi yung lahat ngayon, lahat magnanakaw. Kung meron ako i-wish, ito bago ako malis. Bibigyan ako ng Diyos ng isang wish. Kung meron kang wish in 24 hours, ano ang gagawin mo? Kapalit ng buhay mo. Sabi ng Diyos, kunin mo na lahat, pero after 24 hours, patay ka na.
Sabihin ko sa Diyos, dalhin mo ako sa Pilipinas, sa lahat ng bahay ng mga kawatan, uubusin ko silang lahat. Then I could go to rest. Wishful thinking lang naman yan.